atong ipadayon ang atong pagtulunan. Nagatuon kita mahitungod sa giving. Oy. Katugon man po na itong mic. Alright. Basta na yun. Atong ablihan ang atong mga Biblia. Libro sa 2 Corinthians 8 verse number 2. 2 Corinthians chapter 8. Kaduhang Korinto 8. 2 Corinthians chapter 8. Ato nindunganan sa pagbasa. 2 Corinthians chapter 8 verse number 2. Ready? Sige. Nakita na. Amen? Naawa pa day. 2 Corinthians chapter 8 verse number 2. And again, akong i-encourage tanan nga mga Kristohano no, mag-take note, magsulat ha. Kung kabalo mo musulat, mas indot inyong isulat para adi ninyo malimtan. 2 Corinthians chapter 8 verse number 2. Dungan sa pagbasa verse number 2. Ready? Basa. How that wait sa 2 Corinthians 8:2, how that in a great trial of affliction. Second, Ma'am Jing. First day na, sorry. Okay, ready? Dungan. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. May God bless the reading of His holy word. Magampo ta. Dios namo nga labing gamahanan, ikaw Ginoo tag-iya sa among kinabuhi, naghimo sa langit ug yuta, ikaw Ginoo ang among magbubuhat. Salamat o Dios sa imong kaayo sa among kinabuhi ug sa mga panalangin nga imong gihatag o Dios sa matag usa ka Kristohanon. Salamat kayo Ginoo, bisan pa Ginoo sa imong pag-uban kanamo kagabi. Thank you sa imong protection. And thank you Lord bisan pa Ginoo sa mga butang nga nahitabo na ikatuyuan ni ining tanan. Nagka-pray kami amahan karon kabuntagon sa panimbahon, ikaw Ginoo mag-uban kanamo sa pagtuon namo sa imong pulong, hatagi kami og langit nun nga kaalam nga masabtan namo ang imong pulong sa simple nga pamaagi. Gamita o Dios ang imong lagad pagsaysay niini. Ingon man Ginoo sa mga Kristohanon nga wala pa dinhi, nagpadulong o Dios sa balay tigumanan, ikaw Ginoo mag-uban kanila. Panalangin ni Ginoo nga ang panimbahon karon nga adlaw mahimo kini nga mabungahon, mapuslanon, mahimaya namo Ginoo ang imong ngalan. Mao gid na ang among tumong Lord, dili pagpasidungog sa tao, apan pagpasidungog Ginoo sa imong buhi nga ngalan. Among kiniitugyan salamatan uban sa among Ginoong Jesucristo nga Dios ug manluluwas sa among kinabuhi. Dauman namo ning madawat. Amen. Na karon nga buntag, last week akong i-review gamay no. Ang lesson last week kasi magkainomdom sa may nag-take note. Sa lesson na to last week. Nagtunta about the grace of giving, ang grasya sa paghatag. So mo ni ang atong gitunan last week. And we have na 5 ka butang atong naisgutan. Una, we have ano sa itong una? Number 1. Na gitawag na to nga principle of 5 ba to last week? Basin now. So, mo na siya ang atong 3, sorry. 5 man. Sorry, tulod ay. Nara day sa akong note.
Natay gitawag nga practice of giving. Unya ikaduha, purpose of giving, unsay katuyuan sa paghatag. Unya ang ikatulo, process of giving, ang proseso sa paghatag. So sa paghatag, adunay gitawag nga unsa ganitong una? Nay baby step giving. Muhatag ta nga susama sa bata as the Lord has prospered any amount. Mga siya ang steps of baby step of giving. Excuse me. And then ikaduha dayon, we have what we call proportionate giving. Itong na percentage, 10%, 11, 15, any percentage. Mga siyang proportionate giving. And then ikatulo, natin gitawag na generous giving or sacrificial giving such as first fruit, faith promise, or thanksgiving pledges. Na karon nga buntag, moadto ta sa gitawag nga principles of grace giving, mga prinsipyo. By the way, naghisgot man gid ta og giving. Through Ma'am Eden, nag-apply ko atong Luke 8:8 Foundation. Ang Luke 8:8 Foundation, usa ka na siya ka foundation nga gi-create sa usa ka Kristohanon nga milyonaryo. Tag-iya siya sa Motorlandia. Mora akong hatag sa inyo ang information. Chinese, Filipino businessman. Tag-iya siya sa Motorlandia. Dagko kayo siya og tithes. Ang ilahang tithes moabot og tag 200 million kada bulan. Ang tithes na nila ha. Ilan ang ginahatag sa simbahan, 200 million kada bulan. Unya nag-decide sila sa CCF na sila nga simbahan. Ang CCF na sila ay project nga 10 billion nga building simbahan nila karon. Wa sila utang. Ilaha ginang budgetan. Unya nag-decide sila tungod kay ang ilahang tithes dagko naman kayo. Unya dako naman pud kayo ang CCF. So nag-decide ang tag-iya nga why not ato ning ihatag sa mga pastors nga nanginahanglan, kanang mga pastors nga bag-o nagsugod sa simbahan. So nag-decide sila nga ang mga pastor ilang hatagan og gitawag nga musical instrument sa simbahan. Matag sila piano, electric guitar, speaker, amplifier, mixer, industrial fan og 3C kabangko. Kana nga og microphone dayon nga wireless. Ang kantidad ani ilang ihatag is 100,000 nga kwarta. Pero dili kwarta ang ihatag. Kato ng instrument na kay kung kwarta ang ihatag basin di mapalit. So ang ilang ihatag instrument na. Unya grasya sa Ginoo na approved da kargata. O tubag na sa pagampo. Pirmiro medyo nabala kami kay wa mi sa listahan. Di ay ang listahan nga among nakita sa Miss Orla ito. So naami nakalista din sa Cagayan de Oro. So karong 19 moadto mi sa pier motabang og diskarga sa mga instrumento sa barko ikan sa Manila kay kung ipakarga mo mobilization niya is 15,000 man. So nagkasinabot mi mga pastors nga bayanihan na lang tabangan lang namo og kuha dito sa pier. Unya i-distribute siya karong 23 or 24. So nanantay bag-o nga piano kay kini kano ni mo bagting naman ni kiya kabantay mo ana kanang kahit siya og masakitan na siya so grasya sa Ginoo. Tungod na kay naay Kristohanon nga matinumanon sa paghatag sa iyahang tithes. So naka-avail ta sa Luke 8:8 Foundation, gi-initiate na ni Pastor Kokoy Sabare. And then, na-invite ta through sa friend ni Ma'am Eden. Sir Neil to, ma'am, no? Sir Hill, sorry, si Sir Hill. Through ni Sir Hill, na-inform si Ma'am Eden, na-inform ta 5 ka pastors. Sa akong nahibaluan, Kitaray Baptist na apelido. Sa akong nahibawan, kay Born Again Tanan.
kita ray baptist na saag dito. Ako, si Pastor Marlon, si Pastor Gabriel, si Pastor Jay, ug si Pastor Charlie. Kami ra 5 baptist dito. The rest, mga born again na, og Assemblies of God. Si Pastor Talampas, apil si Pastor Talampas. Upat mi diri sa Lumbia. Buti sa patong basta kay upat mi dinhi sa Lumbia na apil. Kita ray baptist diri sa Lumbia na apil kay the rest na mga born again gyud. So nakaangkon tag pabor sa Ginoo. And it's because kay adunay Kristohanon nga milyonaryo. Can you imagine 200 million kada bulan? Nganong ihatag mo na nako, ako mo ng kwarta. Pero iyan ang ihatag kada bulan 200 million. Nga tithes. Grabe na nga tithes. Di nato na ma-imagine ba. Kasayang nga ng 200 million ihatag. Pero makita nato tungod kay naay Kristohanon nga matinumanon sa paghatag sa iyang ikanapulo ug tungod sa iyang paghatag nakita niya ang panalangin sa Dios. Muna nga di ta moingon nga pastor ning hatag na siya kay milyonaryo man na siya. Dili na excuse. Kay sila pod nagsugod nga pobre o sila nagsugod nga milyonaryo. Di ba katong gisulti na ko nga story sa inyo about kang Colgate? Katong negosyante nga si Colgate, gagamit mo toothpaste nga Colgate, kagamit mo na. Kung mo na kagamit, nakakita mo Colgate, ang tag-iya na si Mr. Colgate, naghatag siya og 10%, 10% tithes kada Domingo. Permiro ginang sweldo, pobre kay siya. Ngita siya trabaho, giingnan siya sa tiguang. Gusto ka mahimong dato? Ingon siya. Gusto ko mahimong dato? Ingon siya. Dapat, kung gusto ka mahimong dato, ang imong sweldo, kuhaon nimo ang ikanapulo, ang tithes, imong ihatag sa simbahan, madato ka. Iyang gibuhat, permerong sweldo, iyang gihatag iyang 10%. Nadiskubrihan niya, uy, tinuod giday, panalanginan giday ta sa Ginoo, basta mo hatag-tag tithes. So, iyang gibuhat, sunod diyang hatag, iyan ang gihimo nga 20%. Hantod, sige siya increase 30%, naabot siya 40, naabot siya 50%. Nya hantod karon naagihapon si Mr. Colgate. Patay na hinuna siya. Pero ang iyang produkto naagihapon Colgate ra gihapon. Tungod kabalo mo nganong gipanalanginan sa Ginoo, naghatag siya og tithes. Kristohanon, pobre ta karon, pero pwede ta panalanginan sa Ginoo mahimo tang dato basta kay matinumanon lang ta paghatag sa atong ikanapulo. By the way, sa New Testament, gina-argue ra ba ni sa mga Kristohanon, mga pastors? Kay, wala na may tithes pastor sa New Testament. Kay sa New Testament, ingon ba nila, grace giving naman. Ako, di na ko makiglalis aning tithes o grace giving. Tungod kay, ang tithes, mo na siya ang gitawag na to sa standard. Ano na standard? Mo na siya insakto nga sukod or sukdanan. Hatag kag tithes. Unya, kung gusto ka mohatag base sa New Testament, grace giving, makita sab nato ang mga Kristohanon gipanalanginan sab sila sa Ginoo. Sa New Testament ang ilang paghatag, makita nato ilang gihatag tanan. Babaeng balo, grace giving, gihatag niya tanan. Pero dili ka makahatag tanan kung di ka magsugod sa ikanapulo. Imposible gyud na kayo. Ngay mong ihatag tanan. Nga wa gani kaning hatag sa ikanapulo. So, by the way, nalakbitan lang na nato tungod sa gitawag nato mga example aning mga Kristohanon. So, pasalamat aning mga tawhana nga matinumanon sa paghatag sa tithes. Ug tungod ana, gipanalanginan sila sa Dios. Og kung dili na kamo tuo og tithing, kung ang imong tuuhan dito na ka sa grace giving, wa gyud koy libog ana. Bahalag di ka mohatag og tithes kung imuhag yung barugan ang grace giving. Pero again, akong balikon, imposible nga imong sundon ang grace giving kung dili ka nagahatag sa imuhang ikanapulo. So, padayon ta sa atong lesson karon nga buntag. Dinhi sa 2 Corinthians chapter 8 verse number 2, gikan pagsugod nato ani nga lesson, kadaghanan nato gibalik-balik ug basa. Makita nato dinhi ang Church of Macedonia kung unsa sila ka pobre. Ingon sa Biblia, how that in a great trial of affliction, sila sa
dako nga pagsulay sa kasakitan. Naglisod ni sila na sila mga problema, na sila mga sakit, the abundance of their joy and their deep poverty. Makita nato nga naa sila sa grabe nga kapobrehon. Apan ang ilang kapobrehon o ilang sakit wala ni nahimong babag na di sila makahatag. Bisan sa ilang kapobre, bisan sa ilang daggahan nga kasakitan, sa gingon sa Biblia, abounded unto the riches of their liberality. Nagadagaya ngadto sa bahandi sa ilang pagka mahinatagon. So, naagyod ang gitawag nato espiritu sa pagkamahinatagon. Ug tungod niana, ang iglesia sa Macedonia gipanalanginan sila sa Dios. So, Kristohanon, dinhi unsa man ron? Ay, dili ba? Ako ra ba nakasimuhot? Sorry. Maglain gid ang baho, no? Wala ko nakabutang kay alas 4 nako sa kadlaw nakauli. Wala diha mang, wala. Bugat kayo to. Sige, atong ipadayon, pasayloan lang gid ninyo ha kay busy si pastor na wa gid nabutngan og bagaso. So, the principles, padayon ta, the principles of grace giving. Mao ni siya ang mga prinsipyo sa grace giving. Sa paghatag, sa grasya nga paghatag. So, ang example dato sa grace giving, wala tayo lain nga example, ang atong Dios, di ba? Mihatag siya sa grasya, iyang gihatag. Unsa iyang gihatag? Iyang gihatag ang iyahang bugtong anak. Di nato na may imagine. Kinsa may naibugtong anak din tara. Sterovic, siya ragid din naibugtong anak. Kaya ba na ni mo hunahon nga ang imong isa ka buok nga anak? Imong ihatag, ilansang sa cross aron pagluwas sa uban? Di ta mangutana sa Sterovic kay lisod kay ni kay bugtong naman sa ako na lang sa ako. Uno man gyud niya ang among anak. Pero di ko mo pasali kog hatag bisag usa ba. Grabing lisoda, paning kamot ug paning tiil ani sa una. Aron lang makakaon ang bata, di ba? Paning kamutan gid nato maka-eskwela unya karon akong ihatag pag edad og 33, ipalansang sa cross aron luwason ka. Uy, pagpalansang gid imo, di ko gyud nihatag ang akong anak. Di ba? Pero ang Dios iyang gihatag si Ginoong Jesucristo aron luwason ta. So, muna siya ang gitawag na to example sa grace giving. Ang atong Dios nga amahan nihatag sa iyang bugtong anak aron pagluwas ka nato. So, dinhi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2, under sa principles of grace giving, adunay 8 kabutang. So, ato ning paspasan, adunay 8 kabutang. Sakto na itong oras? Sakto gid na. So, una, nga makita natin din is give generously. Muna siya ang principles of grace giving. We should give generously. Ano saan ang word nga generous? Sa Bisaya sa generous, diba? Sa eskwelahan, most generous. Muhatag ta nga free. Libre. Dili kaya ang uban manggod muhatag na kondisyon. Hatagan ta ka, basta kung naa ka, hatagi po ko ha. Di ba? Mo na to Nya, non kita Filipino kaning gitawag nato nga utang kaboboton, di ba? Gihatagan ko, mang, hatagan to sila kay gihatagan beta nila tong birthday siyang anak, gihatagan ta. Karon birthday to, hatag ko ta. So natay gitawag nga utang kaboboton. Di ba? Which is good, maayo na. Kay give and take. Give and take. So, natay utang kabuton. Pero ang Biblia, wala nagtudlo og utang kabuton. Ang gitudlo niya din kinahanglan muhatag ta generously, muhatag ta freely, muhatag ta kindly, muhatag ta nga dili ta magdahom nga balusan ta og hatag. Which mo na kinaiya nato tao. Muhatag ta unya kung di ta hatagan mabagulbul na so man siya nga katong birthday nako gihatagan ako na sila. Karon nilang birthday wa gyud nang pay. Pero dili dapat ingon ana. Ang gitudlo sa Bible,
muhatag ta generously without expecting anything in return. Di ta magdahom nga balusan ta. Pero ang Dios, kung sa Dios ta muhatag, namang gyoy balos. Amen? Panalanginan gid ta sa Dios. So give generously, give freely, kindly. Mao na siya ang principle. Kung muhatag ta, di ta mag-expect og balos. Kay ang Dios mao ang magbalos kanato. Panalanginan ta niya. Dili ang tao ang muhatag balos. Kay kung sa tao, murag lisod ta diha. Kanang sa tawag ana, ma-disappoint ta, mapakyas ta kay tao man. Pero sa Dios, dili gid ta mapakyas. So, number 1 nga principles of grace giving is give generously. Sunod, chapter 9, verse 7. Second Corinthians 9:7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ingon sa Biblia, sumala sa purpose sa atong kasing-kasing muhatag ta, dili sa unsa nang grudgingly, dili sa pagbagulbol o pagsukit-sukit, kay ang Dios nahigugma sa malipayon nga maghatag. So number 2 nga principles of grace giving is give cheerfully. Muhatag ta nga, unsa nang cheerfully? Muhatag ta nga malipayon. Ayaw hatag nga pinugos, kay wala na panalangin. So give, ang principles of grace giving, give cheerfully. Muhatag ta nga malipayon. So, nindot ni nga principle, alang nato nga mga Kristohanon, nga maghatag nga malipayon. Dili pwede nga, inigkanta nato sa, ang tanan natong mga bahandi. Mingon ka nga, napod niyo. Makonsensya gid dali ta muhatag, kay kantahan man ta. Painumduman gid ka ang kanta, kung imo nang sabdon, tanan natong mga bahandi, nga atong nadawat, gikan sa Dios, kinahanglan sa bahinan nato siya kay ang tanan iyahaman. Kanang awit tinuod mo gina. Kay ang tanan iyahaman humang giato. Kay kwaon sa Ginoo imong na gyud. Maayong lawas gikan sa Ginoo. Imong ang napapitik sa imong kasing-kasing ang Ginoo. Kung ang imong kasing-kasing pitkan sa Ginoo, wala gyud ka. Di ba? So, ang Ginoo nagpapitik sa atong kasing-kasing, nagpapitik sa pulso. Iyahaman gyud ang tanan. Dapat kung muhatag ta sa Ginoo, muhatag ta ngon sa cheerfully. Lipayon. Dili kay pagbutang nimo din imo na yan pagbutang mo. Imong ibundak. Ayaw po ibundak. Niya pagbutang pag nimo imo pag yung kumuton. Gab siya nga penda na wala bugas. Sa man dapat muhatag ta cheerfully. Amen? Malipayon. So, sa paghatag nato timanan gyud nato ni nga lahi-lahi taog kanang gitawag kakayahan. Di nato iparehas sa uban ang atong paghatag. Siya ganyo nakakita gyud ko 5 ra gyud ang gihatag. Ako hatag lang kog 10. Dili na mo ang paghatag. Ang paghatag gihatagan ta sa Ginoo og sukdanan. Pila gitong sukod? 10%. Kung ang imong income 1,000, imong ihatag ang 100. Kung ang imong income karon nga semana 200 pesos, imong ihatag 20. Pero ayaw kumuta kay luoy kayong 20. Ini ko alam mura nag-ilo. Mura nag-ilo, luoy kay may pug kumuta. I-plaster pod. Kana bitong muhatag kag 20 nga mura kag naghatag og 1,000, kausara piloon. Usara ka pilo, i-plaster na yon. Okay. Na time nga magkuha ko sa luya, wala na nga 20. Oy, wala naman nag-ilo. Ikumot-kumot, ayaw sad. Kay kinanglan muhatag ta nga cheerfully. So, Kristohanon, katawanan ni siya. Pero ang realidad ba, ang kamatuoran, kinanglan nga muhatag ta cheerfully. Garantiya man gyud, garantiya gyud. Bisan mga milyonaryo nga nakasabot sa panalangin sa paghatag og ikanapulo, nagahatag gyud sila faithfully kay kabalo gyud sila nga nagyud sa paghatag ang panalangin.
Mana ang Kristohanon, di man ta mohatag og milyon, kay wa man tay milyon. Ang ato rang ihatag base ra kung unsay atong sweldo, 10%. Kay katong naghatag og 200 million, parehas ra pud nimo kung mohatag kag 20 kung ang imong income 200. Nasabtan ba na to? Kay base mo yung tanga, dakuha po na to, 200 million, grabe iyang panalangin. Dili, ang pagpanalangin sa Dios, kung ang imong gihatag 20, kay ang imong income 200, parehas ra pud sa iyaha nga naghatag siya 200 million. Kay 10% ang imong gibasihan. Mo tong 200 million kay pila man ang 200 million. Kay So Kristohanon, let's give cheerfully. Pero kung atong kwarta 50 pesos ra gyud, ang atong tithes 5 ra gyud na. Di ba? Kay mao ra man atong kwarta, di man ta magpakaron ingnon nga mubutang sa dalag dinagko niya. Imong giutang 5-6. Uy, dili na mao. So, diya ra gid ta sa gitawag nato nga 10%. Kung mo grow na imong gugma, mahimo ng 20, 30. Pero ang basihan gid sa Dios is so good gid ka dinha sa gitawag nga 10%. Give. Unsa kay ito? Cheerfully. Muhatag bitaw kang with smile. Ani kanino baklay kanino padung kanino muhatag. Dapat muhatag gid ta nga malipayon. Amen? Mao ni ang gitudlo sa Biblia. Dili ako nagtudlo niya. Ang pulong sa Dios, muhatag ta cheerfully. Nga naman, for God loveth a cheerful giver. Igugmaon sa Ginoo ang maghatag nga malipayon. Naka-experience sa magyudaan ni tanan ba? Kita gyud, wa gyud siguro ang pili nato nga. Kaya bitang muhatag ta nga napugos ta. Nakatisting na ta na ba? Lain ang atong espiritu. Sige na lang. Balik. Ano ba? Bisan maganig kamunggay ra. Ngayo karon, hatag ka. Pagkaugma, balik na mo po siya. Hatag na po ka. Wala ka nag-smile. Pagkasunod, ding hatag ka. Nagbagut-but na ka. Laliman ka na, karon, ugma, sunod adlaw. Sunod, pagbalik niya, imo na hatag sanga. Oh! Tanong na ito sa inyo. Kamunggay ba ganina? Samot nagbugas. Ayo, ulam daw si mama og bugas. Pagkaugma na ayo, tamahaw. Ayo, di na gyud kadadlaw ha. Tamahaw, ayo, laling bugas. Paniud do. Ayo, ulam si mama og bugas. Panihapon. Ayo. Aliman nga na, buntag udto hapon. Di na gyud ka makahatag ana nga malipayon. Pero kung makahatag ka nga malipayon, it's because naay pulong sa Ginoo. Pero kung walay pulong sa Ginoo, asa man ta mohatag nga malipayon. Ha? So Kristohanon, give cheerfully. And then 2 Corinthians 8 verse number 3 ug 4. For to their power I bear record, and yea beyond their power. 2 Corinthians 8, 3 ug 4. They were willing of themselves. Tanawa? Bisan pa sa dili nila makaya, beyond their power, they were willing of themselves. Unsa nang willing? Gusto silang kaugalingon nga mohatag, praying us with much entreaty that we would receive the gifts. Bisan pa pobre sila, lisod sila, naglisod gyud sila. Ingon ni Pablo, wa gyud ko nagdahom ba nga mohatag mo. Pero ingon pa nila, hingbalibad si Pablo, ayaw na, kay naglisod man mo. So, kabalo mo sa ingon nila, praying us with much entreaty. Mihangyo pagad, Paul, sige na Paul, dawatan ni Paul. Kinasing-kasing na mo ni ihatag si mga Paul. Mismo si Paul ning balibad na, ayaw na. Kita man ko nga naglisod mo, pobre man mo, ayaw na maghatag. Pero ingon sila, sige lang, amo ning ihatag kasi kinasing-kasing. So, din makita na to is, number 3, principles of grace giving is, give eagerly. Ano lang eagerly? Muhatag ka nga, kaning eager mo naglisod ni sa Bisaya. Ano sa Bisaya aning eagerly? Muhatag ka nga maikagon. So nang word nga maikagon masor. Eager. Eager ka ba kana bitang madasigon ka nga muhatag. Sige na. Imo na ni kabitang balibarang. Ayaw lang. Ayaw dadani. Ninduta na, no? Ikaw na ning balibad niya. Ayaw. Para nini mo. Hatagan isa ka libo niya ning balibad. Ayaw lang. Kinahanglan nimo. Ayaw, imuha lagi ni.
Kasi may muhatag ninyo kay akong dawaton. Gibalibad na ang gihatagan na. Ayaw na kay kabalog yun ko kinahanglan na nimo. Ayo, para ni nimo imuha ni. Liman ka na. Muna siya ang eagerly. Muhatag yun nga eager. So eagerly ang paghatag. Kana bitawng bisag balibara na ka, imog yung ipurso. Sige na, para ni nimo. Mo ni ang gihimo dinhi sa Macedonian Church sa verse number 4. Ning hangyo gid sila kang Paul. Sige na Paul, dawatan ni among gasa para ni nimo. Mismo si Pablo miingon nga, ayaw na kay pobre man mo, luoy man mo, nanginahanglan mo ana. Pero sila na gyud ang miingon, Paul, palihog lang dawatan ni. So mo na siya ang eagerly. Give eagerly. Muhatag ka nga eagerly. And then, verse 12. 8:12. Sige, basa. Dungan. Ready? Basa. For if there be first a willing mind to that, not according to that he hath not. Kung nakita na ito ni, una, there be first willing mind. Nagyo'y willing, kinabubuton nga una-una. It is accepted according to that a man hath. Pagadawaton kini, sumala kung unsay naa niya. Dili sumala kung unsay wala niya. So ang gi-expect di ay sa Ginoo nga imong ihatag kanang naa sa imuha. Wala siya nag-expect nga ihatag na nimong wala nimo. Ang imo rang ihatag kanang naa nimo. Amen? So makita nato ni is give, una, generously. Number 2, cheerfully. Number 3, eagerly. Number 4, willingly. Diya sa verse number 12. For if there be first a willing mind. Muhatag ta nga kinabubuton. Willingly. Nay willingness. Muhatag willingly. Kinabuton. Ngayon kita kinabuton. Bot pasabot. Wa ka gipugos. Imuha ng will. Ikaw ang nagbuot. Ako ning ihatag. Muna siya ang willingly from the word will. Gikan sa imuhang kinabubuton. Ayaw naghatag. Dili, ako'y magbuot. Muhatag ko. So, imuha ng will. Buot pa sa buot. Wa kagi pugos. Muna siya ang willingly. And then, balik ta. Verse number 2 ug 3. Verse 2 ug 3. Chapter 8, 2 ug 3. How that in a great trial of affliction. Makita gud nato nga lisod sila. Na sila sa great trial, dako nga pagsulay sa kasakitan. Di ba kaning masakit ha? Na hospital. Di ba? Grabing panginahanglan sa kwarta na kana ma-admit bitaw imong anak. Bisan pag sa city. Di ba sa city? Naibayad dia wala. Na oy. Ay kung nyuwin nag wala, nagani bill. Di na may tabo. Wala. Naagad na. Pero pwede ka nga sa city ma-zero bill. Wala kay bayran. Pero bisan pag wa kay bayran, muadto ka dito, plite. Muadto ka dito, mamahaw. Alam, di ka mamahaw. Niyod to. Palitin kag tambal. Mao ginay pinakabugat basta na ma-admit, di ba? Tambal. Dako kayo kagasto sa tambal. Ingon ba sa Biblia, naa sila sa dako nga pagsulay sa kasakitan. Sa ato ba kay na sila dako nga kasakitan, na sila panginahanglan. Tingali na in-hospital, nga ilang parente, igsoon. Pero bisan pag naay kasakitan, nanginahanglan sila kwarta, kabalo mo sa nitabo nila, naa sila abundansya. The abundance of their joy. Abundansya nga kalipay. And their deep poverty, naa sila sa grabe gyud nga kapobrehon. Pero sa ilang kapobrehon, nagdagaya sa bahandi sa pagkamahinatagon. So number 5, give sacrificially. Dako ang tingog, uy. Dako unday nga bata. So give sacrificially. Kini nga iglesia,
nagsakripisyo gid sila. Na sila'y relative, tingali igsoon o anak na sa hospital, pero bisan pa sa ilang great trial of affliction, nihatag gihapon sila. So, gitawag na to nga principles, ikalima, sacrificially. Muhatag ta nga musakripisyo ta. Dinhi sa Biblia, ang Dios, sakripisyo gid ang paghatag ba limang kagbugtong anak. Gisakripisyo niya. Ang babaeng balo, gihatag niya ang duha ka sentimo. Wa na gyud nabilin, wala na para niya. Sakripisyo ako ning isakripisyo, budget ni namo karon nga semana, isakripisyo ko ni og hatag para sa Ginoo. Naday mohatag nga sacrificially. Si Abraham, iyang gisakripisyo iyang anak. Di ba iyang gihalad? Kisa to iyang gihalad? Ay Isaac. Giingnan siya sa Ginoo, Abraham, gusto nako kanang pila ka buok anak ni Abraham? Bugtong si Isaac. Pila edad ni Abraham ng anak? 99 years old. Si Sarah, 90 years old. Di na gid mamanghuran. 99 og 90. Wa na'y manghud ni Abraham. Sigurado kay halad yan mo. Di na ba yung kumanganak. Pero pag ingon sa Ginoo, Abraham, ihalad din mong anak. Sayo kay sa bangon, kayang ihalad ang iyang anak. Kabalo mo sana, sakripisyo. Sacrificially. So, aduna gyoy din sa Biblia, mihatag sacrificially. Bisan wala na sila, pero ila gihapong gihatag. So, muna siya ang sacrificial giving. Give sacrificially. Pero di ni mahitabo nga muhatag ta sacrificially kung di ta kabalo muhatag, uwi ka na pulo. Di yung ka maabot sa sacrificial giving. Sunod, kaya atong time. Bit na good. Verse 11. 8:11. Now therefore perform the doing of it, that as there was a readiness to will. Saan ang readiness to will? Andam sa iyang pagbuot. So there may be a performance also out of that which ye have. Adunay performance kung unsay naa nimo. So makita nato din sa verse 11, basahan ako pag-usap. Now therefore perform the doing of it. Busa karon. Saan ang perform? Himua ang pagbuhat niini. I-perform nimo. Dili kay taman lang ta sa plano. Ato gidaing buhaton. Perform the doing of it. Naka number 6. Give according to your ability. Hatag sumala sa imong abilidad. Kung unsay abilidad nimo, mo na imong ihatag. Susama sa kauban nato simbahan. Di na ako i-mention ang ngalan. Iyang abilidad pagpanahi, nanghatag sa kurtina. Di man ko makahatag kurtina, kaya di man ko kabalo manahi. Kaya kung ako mutahi, basta, makaingon yung kag, ayaw na lang hatag basta roy, mahulaw ta. Pero, nindot atong kurtina, gwapa. Kay naay abilidad dinhi na kabalo manahi. Diba? So, mihatag sa kurtina. So, muhatag ta, kung unsay atong abilidad. Hatag dinhi og kani, suga, microphone, electrical dinhi, nagtaod. Kay naa siya'y abilidad ana. Kay kung ako magtaod anang mga wirings, basin, ano may pastor, mamatay. Di kabalo. Oh, gani kay naay kurentisyan na to dere. Kabalo manaod aning electrical, di ba? So, muhatag ta according to our ability. Kung unsay atong abilidad, mo nay atong ihatag. Abilidad nato, ihatag nato sa Ginoo. Kadungog mo kita ng time sa kalibutan ba nga pasikat. Pero kining sa Ginoo dili ni pasikat. Ato ning gihimo para sa Ginoo kay nagtuta
nga sa atong pagbuhat ani panalanginan ta sa Dios. And then pila na number 7 na. Verse 9 ug 8. Verse 9 ug 8. 8 ug 9, sorry. I speak not by commandment, but by occasion of the frowardness of others, and to prove the sincerity of your love. Ingon pa ni Pablo, ako ning gisulti, aron pagpamatod, kung unsa ka sincero ang inyong gugma. Sincerity of love. Sincero ba gid ta sa atong gugma sa Ginoo? Kung sincero gid ta sa gugma sa Ginoo, muhatag gid ta. Kay nay sings, you cannot give without loving. And you cannot love without giving. Dili ka pwede mo hatag ng way gugma. Pero say pwede, kaya mapugos. Hatag way gugma. Pero, dili ka pwede mahigugma. Unya, dili ka mo hatag. Ang tinuod nga nahigugma, mo hatag gid na. Amen. Diba? Sa una, katong mag-uyab ba mo? Higugma ka. Diba? Mo hatag? Hatag ka og chocolate, hatag ka og minsan yung gihatag bulak sa utot-utot. Ability mo may makaya nimo. Pero bisan pag bulak lang sa utot-utot kung tinud-anay nga mo hatag, unya nakita nga sa gihatagan nga kinasing-kasing gid ni. Dako kayo nag-value. Pero bisan pag imong bulak mahal, pero gihatag mo nakita nimo nga di man to sincero. Mo man to klaro nga paghatag. Muna nga Kristohanon, give according to, primero, katong number 6, give according to your ability. Karon, give according to God's ability. Muhatag ta, sumala sa abilidad sa Dios. Muhatag ta, kay gipanalanginan man ta sa Ginoo. So, naay God's ability. Dili lang atong ability, kundi abilidad sa Dios. Ginoo, ikaw may naghatag na ko ani? Ako ning himuon para nimo. Muna siya ang God's ability. Ginoo, imo man kong gihatagan og kusog, ako pong ihatag akong kusog balik sa imo. And then lastly, chapter 8 verse 5. And this they did not as we hope. O tanawa? Ingon ba ni Pablo, ilan ning gibuhat? Dili ingon nga kami naglaom. Wala man naglaom si Paul nga buhaton ni nila. Pero ilang gibuhat. But first, gave their own selves to the Lord and to us by the will of God. Unsay una nila gihimo? First, gave, unsa daw? Their own selves to the Lord. Gihatag nila una ilang kaugalingon sa Ginoo. Kung atong ihatag ang atong kaugalingon sa Ginoo, way problema, makahatag tag ikanapulo. Way problema, makahatag tag panahon sa pagsimba. Way problema, makahatag tag bisan unsa, basta ihatag nato una ang atong kaugalingon dito sa Ginoo. So, ang katapusan, give ourselves first to God. Ihatag nato og una ang atong kaugalingon sa Dios. Kung ihatag nato atong kaugalingon sa Dios, makahatag na dayon ta sa bisan unsa. Sa atong abilidad, makahatag ta nga eagerly, makahatag ta nga cheerfully, willingly, sacrificially, according to your ability. Basta kay atong ihatag una ang atong kaugalingon sa Ginoo. Karon kabuntagon, ang Dios magadugang panalangin siyang pulong. Let's pray, Lord. Thank you kayo nining unang adlaw sa semana nga nakaduol mi sa mga tubangan pinagi sa pagsimba kanimo, pag-awit kanimo sa espirituhanon nga mga alawiton ug pagtuon sa imong mga pulong. Panalangin ni Ginoo kini nga pulong motuhop sa matapusan namo kakasing-kasing. Lord, muhatag mi tungod kay imo minggi panalanginan. Ug sumala sa imong panalangin, kami magahatag niini. Salamat Ginoo sa imong pulong, panalangin mo tuhop kini sa matapusan namo kakasing-kasing. Nagtuo kami amahan, sumala sa imong saad, nga imuhag yung panalanginan ang tao nga nagahatag. Ug amo kining lauman nga madawat pinagi sa pangalan ni Hesus among Dios ug manluluwas. Amen. Let's have a short break. Break ta kadali.
Maring uban baka sa kwa gabi basta kay mahay gud ka. Escort naman ikaw ulit. Look, grabe na gid Mar. Sakit ka pa nito kunan. Dua na kadgabi, diri ra isa karon kay dua na diri. Kita. Ningon ako nimo magantuwi